Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2101. Ang 3,000 Shadow Guards ng pamilya Usoro at iba't ibang mga inapo mula sa mga sangay ng pamilya Usoro ay nakapila ng maayos sa gate naghihintay kay Alex. 12 ng kabataang lalaki at babae ang malugod na tinanggap siya habang hawak-hawak nila ang mga bulaklak sa kanilang mga kamay. Ang engranding ostentation at ang kahangahangang eksena ay nagulat sa buong Starborn City. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga mamamayan ng Starborn City ang nanonood mula sa malayo, kabilang ang mga miyembro ng pamilyang Yggdrasil. Halimbawa, ang pangatlong dalagang iyon, si Chloe Yggdrasil, ay nakatayo sa karamihan na may belo sa mukha. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang eksena. Hindi mabilang na mga talakayan ng mga mamamayan ang pumupuno sa kanyang mga tainga. Ang pamilya Usoro ay naglagay ng tip na napakagandang line-up. So sino ang I-welcome nila? Baka ito ang Sect Master ng Plenilon Sect. Ang Sect Master ng Plenilon Sect ay dumating na dito noong nakaraang taon, ngunit walang ganoong kahusay na line-up. Mukhang ang pamilya Usoro ay tiyak na nahihirapan sa pagkakataong ito. Nakalimutan na ba ninyo? Ang Venom Widow ay nagdala ng 3,000 Shadow Guards upang ibagsak ang piging ng kaarawan ng pamilyang Yggdrasil. Narinig kong kinumpiske pa niya ang kalahati ng yaman ng pamilya Yggdrasil. May kinalaman kaya ito sa bagay na ito? Kumunot ang noo ni Chloe. Then, she let out a sneer. Alex Rockefeller. Isa lang siyang basura sa mga babae. Paano siya makakaugnay sa napakahusay na line-up sa unahan? Yung murang B** siguro Frostine Usoro. Siguradong kinabit niya ang tip sa basurahan at nilipol pa ang buong pamilya ng kanyang kasintahan. Ang ganitong uri ng babae ay dapat patayin sa pamamagitan ng pagkalunod. Lalong lumalim ang sama ng loob ni Chloe kay Frostine. Ang dahilan nito ay tiyak dahil sinampal siya ni Frostine kahapon at sinabi pa niyang mas pangit siya kaysa Pelaka. Sa sandaling iyon, maraming tao ang dumating sa tarangkahan ng Usoro Manor. Tiningnan niya sila ng mat-amen. *Man, hindi ba sila Frostine Usoro, Alex Rockefeller, at ang kanyang anak na babae din? Samantala, hindi niya nakita si Dory. Marahil hindi qualified si Dory na pumunta sa ganoong okasyon. Gayunpaman, si Chloe ay mayroon pa ring nakakatakot na pag-iisip. Imposible. Ito ay ganap na imposible. Ang pamilya Usoro ay naglagay ng napakagandang line-up para lamang salubungin ang basurang ito. Hindi ba sila magiging katatawanan? Tinatanggap nila ang kaibigan ni Frostine Usoro. Wala na ba sa isip ang pamilya Usoro? Yung sasalubungin nila ay hindi maaaring siya. Sila lang. Maglalakad na papasok doon. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nang sundan ni Alex si Frostine sa pulang carpet sa tarangkahan ng Usoro Manor, umalangaw-ngaw ang mga paputok, itinutok ng 3,000 Shadow Guards ang kanilang mahahabang sibat sa langit pati na rin ang mga kabataang lalaki at babae na sabay-sabay na naghiyawan. Maligayang pagdating, Young Master. Maligayang pagdating, Young Miss. Boom! Tarat-tarat. Nablangko ang isip ni Chloe na parang binomba. Young Master. Ang taong may kapansanan na basurang iyon ay ang Young Master ng pamilya Usoro. Ito ay masyadong nakakagulat. Sa sandaling ito, isang matinding panghihinayang ang bumalot sa puso ni Chloe. Naalala niya na siya ang nagpababa sa batang babae mula sa puno. Gayunpaman, kung pinakitunguhan siya nito ng mas mabuti at hindi pinilit ng pamilyang Yggdrasil na isuko ang kanyang ari-arian, magiging ibang sitwasyon ito. Hindi lang iyon, maraming mga dignitaryo at miyembro ng magagaling na pamilya sa Starborn City ang pumunta din sa Usoro Manor para magbigay ng kanilang mga regalo at pagbati. Nakita pa ni Chloe na parang pamilyar ang mga Reg Along hawak ng ilang tao. Di ba yung mga Reg Along binalak nilang ibigay sa lola niya kahapon? Pagkatapos nilang mabawi ang mga regalo, ipinapadala na nila ito sa pamilya Usoro ngayon. Itong grupo ng mga B***starred. Habang yakap-yakap ang anak, nagtataka si Alex habang nakatingin kay Frostine. Senior, ito. Anong nangyayari? Paano ako naging Young Master? Tawag. I-freak. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2102. Hihihi. Napatingin si Frostin kay Alex habang nagkunwaring misteryosong ngiti. Hulaan mo. Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. Paano niya ito nahulaan? Hindi niya masabi kung sino ang patriarch ng pamilya Usoro. Kahit na siya ay partikular na naghahanap ng isang matandang lalaki, mayroong hindi bababa sa 12 ng matatandang lalaki sa napakaraming tao. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakita niya ang matanda. Isang matandang may pilak na buhok ang lumapit sa kanya kasama ang isang grupo ng mga tao. Pagkatapos sa layong 10 metro ang layo, bigla siyang napaluhod at nagpatira pa habang sinasabi niya, ikinagagalak kong salubungin ang pagdating ng Young Master. Buzz. Ang mga nakamasid na mamamayan mula sa Starborn City ay nataranta dahil hindi nila maintindihan ang sitwasyon sa isang sandali. Pagkatapos lahat ay napatingin kay Alex nang may pagtataka ng hindi mabilang na mga tanong ang sumulpot sa kanilang isipan. Sino ba itong lalaking ito? Isang pag-iral na kahit ang patriarch ng pamilya Usoro ay kailangang lumuhad noon. Maaaring siya ay isang santo o banal na tagapagmana na ipinadala mula sa ilang mga sinaunang sekta. May chismis na ang lalaking ito ay lumitaw dati sa treasure trove at isa pa siyang pile. Inakala ng lahat na siya ay isang paramour na nalaman ng Venom Widow doon. Sa hitsura nito ngayon, isa lang itong kalokohan. Maayos na ang kanyang mga paa at siya pa nga ang Young Master ng pamilya Usoro, kaya paano siya magiging isang paramour? Iba't iba ang ekspresyon ng bawat isa. Sa sandaling ito, si Anais Matthew, na nakatayo kasama ng mga miyembro ng pamilya Usoro, ay may maputlang mukha. Dati, nakiusap pa siya sa kanyang asawa na mag-isip ng mga paraan para maipaghiganti ang kanyang pamangkin na si Lily Octavia. Gayunpaman, madaling araw ngayon, inihayag ng patriarka na gusto niyang salubungin ang Young Master sa gate. Bago ito, siya ay namangha dahil hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng Young Master. Ngayon lang niya naintindihan na ito pala ang lalaking ito. Naglakas loob pa si Lily na saktan ng isang lalaki na maging ang kanyang biyenan ay kailangang lumuhod. Dapat may death wish siya, diba? Takot na takot si Anais, kaya halos mapaluhod siya. Lily Octavia, na T** man-troll ka. Si Richit **. Hindi nagtagal, tinanggap ng pamilya Usoro si Alex. Pinilit ng pamilya Usoro si Alex na may hawak na bubbles sa pinakamataas na paggalang. Lahat ng tao sa grupo ng mga nakapaligid na tao sa ilalim niya ay nakatingin sa kanya na ikinahihiya niya. Ngunit ang kanyang anak na babae ay tumingin sa paligid sa kanyang malalaking mata na para bang sinusubukan niyang maunawaan ang pinagmulan ng mga taong ito. Ubo, ubo. Matandang lalaki, ikalat ang mga taong ito. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Ang kaunting line-up ay sapat na para matakot siya. Talagang hindi siya komportable kapag napapalibutan siya ng napakaraming nanunood. Hindi nagtagal, ang mga miyembro ng pamilya Usoro ay sunod-sunod na umatras, na iwan lamang si Frostin at ang patriarka, si Abdul Usoro. Pagkatapos sinabi ni Alex, Sr., maaari mo bang sabihin sa akin ngayon kung ano ang tungkol sa sitwasyong ito? Nakangiting sabi ni Frostin, in fact, medyo simple lang ang usapin. Ang iyong ama ay hindi lamang ang aking Panginoon, ngunit siya rin ay isang mahusay na benefactor ng aming pamilya Usoro. Kalahating taon na ang nakalipas, hindi nagtagal matapos akong tanggapin ni Master bilang kanyang disipulo, ang aming pamilya Usoro ay dumanas ng isang sakuna. Kung hindi pa pumasok si Master, matagal nang nolipol ang pamilya Usoro natin. Nakayukong sabi ni Abdel, tama, Young Master. Simula noon tinuring ko na ang iyong ama bilang tagapagligtas ng ating buhay. Lahat ng bagay sa aming pamilya Usoro ay kay Master, kasama na ang aming mga buhay. Bahagyang na-touch si Alex. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang determinasyon ng matandang lalaki ng pamilya Usoro. Young Master, wala ka ring balita tungkol kay Master? Tanong ni Abdel. Hindi. Umiling si Alex. Well, medyo nakakatawa. Nagpakita siya ng isang mahusay na palabas sa pamamagitan ng paggawa ng isang tusong paglios upang malinlang niya ako na siya ay patay na. Ngayon ko lang nalaman na nabubuhay pa siya sa sobrang hirap.
It's been more than a year since the last time I saw him. Nagkataon lang din akong nakarating dito. Bumulong si Apple, minsan kong narinig na si Master ay nagmula sa wasteland pagkatapos ay si Young Master. Bahagyang nagulat si Alex. Alam mo bang lahat ang tungkol dito? After a pause, tumango siya. Tama iyan. Galing din ako sa wasteland. Ngunit malapit nang mawala ang kapayapaan ng wasteland. Junior, ano ang ibig sabihin nito? Ito ay dahil sa wasteland. Ipagpapatuloy pa sana ni Alex ang kanyang pagsasalita nang may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na ang sumugod mula sa labas ng gate at nagmamadaling nagsabi, "Tay, may nangyaring kakilakilabot." Ang pamilyang Yggdrasil ay pumasok kasama ang mga tao mula sa Plenilon sect. Ang taong lumalapit ay walang iba kundi ang panganay na anak ni Abdel, si Percival Osoro. Bakit pupunta ang mga tao ng Plenilon sect? Bahagyang nataranta si Abdel. Sinabi ni Frostine, ang anak ni Dylan Yggdrasil, si Hermione Yggdrasil, ay sumali sa Plenilon sect kaya maaaring tinawag niya ang mga tao. Ayos lang. Ang mga taong maaaring dalhin ni Hermione Yggdrasil ay hindi dapat magkaroon ng makapangyarihang kakayahan. Kabanata 2103. Umiling si Percival. Natatakot ako na tayo ay nasa malalim na problema sa oras na ito. Sa sandaling sinabi niya iyon. Boom! Tarat-tarat! Habang umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok, isang agos ng napakalaki, mahabang liwanag ng espada ang tumama mula sa kalangitan sa itaas ng Osoro Manor, na direktang tumama sa pangunahing gusali ng Osoro Manor. Inati nito ang magandang gusali. Abdel Osoro, matandang duwag. Lumabas ka na ngayon. Naparito ako para kunin ang buhay mo. Umalangaw-ngaw sa langit ang boses ng isang matandang lalaki. Nang marinig ito, masasabi ni Alex na iyon ang patriarch ng pamilya Yggdrasil, si Sean Yggdrasil. Sa sandaling ito, mas masigla ito sa harap ng tarangkahan ng Osoro Manor. Dati, ang mga tao ay narito upang panoorin ang pamilya Osoro na tinatanggap ang Young Master. 10 minuto lang ang nakalipas pero ngayon, nandito na sila para panoorin ang Plenilon sect na binugbog ang pamilya Osoro. Ito ay isang dramatikong pagliko ng mga pangyayari na hindi maintindihan ng mga tao ang biglaang pagbabago. Bukod dito, ang miyembro ng Plenilon sect na naglunsad ng pag-atake sa pagkakataong ito ay hindi isang ordinaryong disipulo. Isang gininto ang Condor ang lumulutang sa himpapawid sa itaas ng langit ng gate habang ibinuka ang mga pakpak nito sa loob ng 10-10 metro. Isang matandang lalaki ang nakaupo dito. Ito ay walang iba kundi ang Panginoon ni Hermione Yggdrasil, ang husay ng Plenilon sect, ang duma na elder, si X-Queen. Samantala, 50 o higit pang mga eksperto mula sa Plenilon sect ang tumutuntong sa mga lumilipad na espada sa likod ng Golden Condor. Ang line-up na ito ay ikinagulat ng mga mamamayan ng Starborn City. Sa kanilang pagtataka, ang pamilyang Yggdrasil ay makakalap ng napakaraming eksperto sa Plenilon sect. Isa lamang itong kahangahangang kakayahan. Si Richit Asteris. Patriarch. Patriarch, tulong. Iligtas mo ang anak ko. Isang babae na halos 30 taong gulang ang sumugod sa bahay na kinaroroonan ni Alex at ng iba pa. Nakasuot siya ng pulang gown na may bulaklak sa leeg habang may hawak na maliit na batang lalaki. Naalala siya ni Alex. Nandoon ang maliit na bata para ay welcome siya sa gate kanina. Siya ay 6 o 7 taong gulang sa pinakamaraming. Pero ngayon, balot na siya ng dugo. May malalim na sugat na may nakalantad na buto mula sa balikat hanggang sa tiyan. Malinaw na ang maliit na batang lalaki ay nagdusa ng matinding pinsala mula sa welga kanina. Nang sumugod si Frostine at tumingin, biglang namula ang mga mata niya. Umiling siya sa lungkot. Ika-4 na hipag. Napaluha agad ang babae. Nagalit si Abdel. Ang pamilyang Yggdrasil at ang Plenilon sect ay magiging sinumpaan kung mga kaaway. Maya-maya lang, may nagunat ng kamay at dinaikit sa noo ng batang lalaki na nag-iwan ng marka ng dugo dito. Si Alex iyon. Tinatakan niya ang kaluluwa ng batang lalaki gamit ang blood drilling soul sealing technique. Sabay-sabay na tinulak ng agitated na ina ng batang lalaki si Alex.
Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang anak ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi ka pumunta sa pamilyang Yggdrasil, hindi sana pumasok ang Plenilon sect dito at hindi sana namatay ang anak ko. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Smack. Sinampal ni Abdel ng malakas ang mukha ng babae. Galit siyang umungol, kalokohan. How dare you speak to young master like that? Nararapat kang mamatay para sa gayong matinding kasalanan. Sumigaw ang babae, bugbugin mo ako hanggang mamatay. Anyway, patay na ang anak ko at ayaw ko ng mabuhay. Ang Plenilon sect ay nagdala ng napakaraming tao ngayon para sa paghihiganti. Ang pamilya Usoro ay mapapawi din ngayon. Ikaw. Nanginginig si Abdel sa galit. Sabi ni Alex, hindi papatay ang anak mo. Kaya ko siyang iligtas. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2104. Ang mga salita ni Alex ay sabay na pinawi ang galit ng babae. Lumuhad siya sa harap ni Alex sabay hampas. Totoo ba? Pakiusap ko. Iligtas mo ang anak ko ngayon din. Hanggat mabubuhay ang anak ko kaya mo akong gawin kahit ano. Maghanda ka ng 1 kwarto para sa akin. Tapos kapag iniligtas ko siya mamaya walang pwedeng pumasok at mang-istorbo sa akin. Habang nagsasalita ay napatingin si Alex kina Frostine at Abdel. Senior, matandang lalaki, ang pamilyang Yggdrasil ay dumating na kasama ang napakaraming eksperto. Maaari mo bang pigilan sila? Sinabi ni Abdel, hindi ito magiging problema sa 15 minuto. Tumango si Alex. Fine, 15 minutes is enough. Itigil mo lang sila hanggat kaya mo. Binuhat ni Alex ang maliit na bata nang hindi binibitawan ang kanyang anak na si Bubbles. Pumalikod siya at sinundan si Frostine sa 1 kwarto. Junior, okay lang ba na isama mo ang anak mo? Tanong ni Frostine. Gusto niyang tulungan itong hawakan ng anak. Umiling si Alex. Kailangan ko ng tulong ng anak ko para iligtas siya, okay. Nataranta si Frostine. Hindi masyadong nagpaliwanag si Alex. Magbantay sa labas. Walang sino man ang pinapayagang lumapit. Padabog niyang isinara ang pinto. Hindi makita ni Frostine ang sitwasyon sa loob at limitado pa rin ang pagkakaintindi niya kay Alex. Gayunpaman, naayos ni Alex ang kanyang pangunahing isyu sa enerhiya sa loob ng maikling panahon kaya't nagkaroon siya ng halos bulag na tiwala at pagsamba sa kanya. Sa makatuwid nang ang ika-4 na hipag ay nagtanong ng walang katiyakan siya. May liligtas niya ang aking anak. Pagkatapos ay sinabi ni Frosty na may matatag na ekspresyon, huwag kang mag-alala. Tiyak na magagawa niya ito. Nang hindi nakita ng pamilyang Yggdrasil na nakatayo sa labas ng gate si Abdel na lumabas sa sandaling ito, agad silang nag-init sa galit. Sumigaw si Sean sa taas ng kanyang mga baga, matandang duwag Usoro, napakahiyain mo kaya hindi ka man lang ng ahas na lumabas, di ba? Magbibilang ako ng 3. Kung hindi ka pa rin makakalabas noon, sasabak tayo. Ikaw lang ang sisisihin kapag nauwi ito sa isang bloodbath mamaya. 1, 2. Dahil dito, bago siya bumilang ng 3, si Elder Quint na nakatayo sa ginintoang counter, ay naiinip na nagsabi, bakit kailangan natin ng napakaraming kalokohan? Alisin mo na lang agad ang pamilya Usoro. Nang marinig ito, natural na hindi ng ahas si Sean na pabulaanan ang kanyang mga salita. Kaya naman, nagmamadali niyang sinabi, oo. Gagawin ang lahat ayon sa iyong kaayusan. Ikanaway ni Elder Quint ang kanyang kamay. Mga disipulo ng Plenilon sect, sundin ang aking utos. Pasabugan mo muna itong D** Mandor. Pagkatapos patayin ang mga tao sa loob at huwag magligtas ng sinuman. Opo, Ginoo. Tererat. Boom. Sa isang iglap, ang 50 o higit pang mga disipulo ng Plenilon sect ay nagmanyobra ng mga lumilipad na espada at sumugod sa lupa bago tumayo sa isang hilera. Pangunahing binibigyang diin ng sekta ang lumilipad na espada kaya ang bawat disipulo ay isang lumilipad na taybak na nagtatanim. Sa sandaling ito, ang 50 o higit pang magkasalubong na agos ng swordlight ay sabay-sabay na sumalakay sa tarangkahan ng Usoro Manor.
Ang mabangis at nakakatakot na aura ay nagpalipat-lipat sa mga ekspresyon ng mga nanunood. Ang nakatalukbong na si Chloe ay nakatayo sa likod ng mga disipulo ng Plenilon sect. Walang makakakita sa ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit sa sandaling ito, masasabi ng isa mula sa mga mata niya na nabawi na niya ang kanyang pakiramdam ng pagiging superior. Alex Rockefeller. Young Master. Hindi mo gustong gamitin ng pamilya Yggdrasil, kaya ano ang resulta? Malapit ka nang mamatay. Masaya ka na ba ngayon? Para naman sa iba pang mga manunood ng Starborn City, ang ilan ay nakatayo sa malayo sa mga lansangan, ang ilan ay nakatayo sa matataas na gusali, at ang ilan na may medyo mataas na cultivation base ay lumulutang sa hangin. Lahat sila ay nakatingin sa malayo, nagbubuntong hininga lamang sa kanilang isipan. Kamakailan lang ay nagkaroon siya ng kanyang maluwalhating sandali, ngunit naranasan niya ang kanyang araw sa isang kisap mata. Anong sorpresa? Walang sino man ang mag-iisip na ang kurtina ay babagsak sa unang pamilya ng Starborn City sa ganitong paraan. Medyo nakakaawa ang young master na iyon. Kakapunta lang niya dito para lang makatagpo ng sakuna. Sa loob ng mansyon ng Osoro Manor, napakunot ang noo ni Frosty nang makita niya ang umaalon na liwanag ng espada sa ibabaw ng gate. Dad, pwede ba natin silang pigilan? Hindi ako natatakot sa kanila. Matapang na tumingin sa kanya si Abtel. Hindi ba ang Plenilon sect lang? Gusto ba nilang sirain ang pamilya Osoro kasama ang iilang taong ito? Anong wishful thinking? Kagad pagkatapos, sumugod siya at umungal, mga tagabantay ng anino, dumating na ang oras upang gampanan ang iyong tungkulin. Sumunod ka sa akin para patayin ang mga tao dyan. Patayin, patayin, patayin. Nagsimula ang malaking labanan. Si Elder Quint ay lumutang ng mataas sa langit at ninisyen. Ang daming walang kwentang tao na hindi alam ang kanilang mga limitasyon. Kabanata 2105. Kumuha siya ng long at marahas itong pinagpag. Sa sandaling iyon, daan-daang agos ng liwanag ng espada ang lumabas mula sa long at sumalakay sa mga tao sa isang kisap mata. Ang Shadow Guards ay dumanas ng mabibigat na casualty saan man napunta ang Invincible Sword Light na may kahangahangang nakamamatay na aura. Para sa pamilya. Ipagtanggol ang pamilya Osoro ng buong lakas. Natigilan ang pamilya Osoro nang masaksihan ang ganoong eksena. Paano mangyayari ito? Ano ang mahiwagang kayamanan na iyon? Kahit si Abdel ay hindi inaasahan na ang mahiwagang long ng isang kayamanan sa kamay ng Elder Quint ng Plenilon sect ay magiging napakalakas. Kung ang 50 o higit pang mga disipulo ng Plenilon sect, ang 3,000 Shadow Guards ay hindi matatakot at magkakaroon pa ng napakalaking bentahe. Gayunpaman, daan-daang agos ng liwanag ng espada ang sabay-sabay na lumabas sa kanyang long, at ang kapangyarihan ng bawat batis ay hindi mas mahina kaysa sa isang disipulo mula sa Plenilon sect. Ito ay masyadong nakakatakot. Tatay, napakalakas ng mahiwagang kayamanan ng lalaking ito. Hindi natin ito mapipigilan. Umungol si Percival Osoro. Kailangan pa rin nating pigilan ito kahit hindi natin magawa. Nasa loob pa rin ng bahay si Young Master. Hindi natin dapat hayaang may mangyari kay Young Master. Nanlaki ang mga mata ni Abdel sa galit. Mayroon din siyang mahiwagang kayamanan, ngunit mahina ito kumpara kay Elder Quint at nabasag ito kaagad ng liwanag ng espada. Nagluwa pa siya ng isang bibig ng dugo. Frostin, dalhin mo kaagad si Young Master at umalis sa likod ng pinto. Huwag kang magtagal kahit saglit. Pinagmasdan ni Frostin ang kanyang mga tao at subordinate na minasaker ng Elder Quint ng Plenilon sect. Isa-isa silang nahulog na parang inaning trigo. Nadurog ang puso niya. Gayunpaman, alam niya na hindi siya maaaring sumulong upang tulungan silang patayin ang mga kaaway. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mapaalis si Alex sa lugar na ito. Mariin niyang tinapakan ang kanyang paa at agad na pumasok sa silid. Si Richit Asterisk. Si Alex na nagpapagaling sa maliit na batang lalaki sa single room ay hindi alam ang sitwasyon sa labas dahil ang Nagel iligtas buhay na sining na kanyang ginawa ay isang mestiko na sining na maaaring bumuhay sa mga patay. Sa panahong ito, kailangan niyang hiramin ang kapangyarihan ng pagkadyos mula sa katawan ng kanyang anak na babae.
Kaya naman noong nag-cast siya ng Mystic Art bigla siyang nag-set up ng force field para pigilan ang mga tagalabas na pumasok. Bilang resulta, bang! Hindi makapasok si Frostine sa silid ngunit umatras siya ng ilang hakbang matapos mabigla sa isang layer ng kakaibang enerhiya. Ano? May force field. Alam ni Frostine ang tungkol sa mga force field ngunit hindi niya alam kung paano mag-set up nito ng mag-isa. Kaya naman, nagulat siya. Alam niya na ang cultivation base ng isang tao ay kailangang umabot sa spirit severing stage para mag-set up ng force field. Gayunpaman, naramdaman niya na si Alex ay tila walang anumang cultivation base. Bukod dito kahit na mayroon siyang anumang cultivation base, ang kanyang antas ay tiyak na hindi magiging mataas. Kaya kung gayon paano niya na-set up ang force field? Junior, may emergency. Hindi mo kailangang iligtas ang bata. Ihahatid ka ni Senior at aalis ngayon din. Bilisan mo, baka huli na. Hindi makapasok sa silid matapos subukan ng ilang beses, napasigaw na lamang si Frostine sa labas ng pinto. Naramdaman ni Alex ang banggaan mula sa force field matapos niyang itanim muli ang kaluluwa ng batang lalaki. Nang marinig niya ang mga salita ni Frostine pagkatapos siya ay namangha. Gusto niyang sumuko ako sa pagliligtas sa bata. Ano ang nangyayari? Ilang minuto na lang. Hindi kaya mapipigilan sila ng pamilya Osoro. Bahagya siyang nataranta. Ito ay dahil nakita niya ang lakas ng Shadow Guards. Magaling sila. Tungkol naman sa mga tao mula sa Plenilon Sect, kanina pa niya ito naramdaman. Pakiramdam niya ay hindi mataas ang kanilang cultivation base at hindi sila tugma sa ilang mga subordinate ng Flying Eagle sa ilalim ni Jade Benmore. Kaya hindi dapat maging malaking problema kung ang pamilya Osoro ang haharap sa kanila. Matapos tanggalin ang force field at maglakad palabas para tingnan ay agad siyang natigilan. Sa mismong sumunod na segundo, bumalot ang walang katapusang galit sa kanyang dibdib. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2106. Nang makita ni Frostine si Alex na papalabas na pagkabukas ng pinto ay agad niyang hinayla ang braso nito. Junior, samahan mo ako dali. Paprotektahan ka ng Senior. Go, go, go. May Lil Bubbles din. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto at kinuha si Bubbles. Para naman sa pamangkin niya, hindi siya pumunta para tingnan ito. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Hindi rin niya kayang tingnan siya. Ito ay dahil ang oras ay masyadong maikli at siya ay nagambala ng kanyang sarili. Naisip niya na siguradong hindi na makakaligtas ang maliit niyang pamangkin. Sa sandaling ito, narinig niya ang mga salita ni Alex. Alagaan mo ang anak ko. Ano? Junior. Tumakbo palabas si Frostine at tumingin. Ano ang sinusubukan niyang gawin sa pamamagitan ng pagmamadali doon? May death wish ba siya? Junior, bumalik ka. Delikado dyan. Huwag kang pumunta doon. Bumalik. Bumalik ka kaagad. Pinagpawisan si Frostine at nabasa agad ang buong likod niya. Akmang hahabulin siya nito na may hawak na bubbles. Gayunpaman nang makita ang hindi mabilang na malalakas na sword lights at ang sword lights na isa-isang pinapatay ang mga miyembro ng pamilya Osoro, agad na huminto si Frostine sa kanyang paglalakad. Maaari siyang pumunta doon, ngunit ang anak ng kanyang junior ay hindi nakaligtas. Nang makita nila Abdel, Percival, at ng iba pa si Alex na mabilis na sumugod, nagulat silang lahat. Umingal si Abdel, young master, bumalik ka. Bumalik ka. Go. Sumigaw din si Percival, bilisan mo. Pumunta hanggat maaari. Huwag hayaang mawala ng saysay ang sakripisyo ng pamilya Osoro. Naiintindihan naman ito ni Alex. Pinili ng pamilya Osoro na lumaban hanggang kamatayan para sa kanya lamang. Anong dakilang katwiran at malalim na katapatan? Sa sorpresa ni Alex pagkatapos makaranas ng hindi mabilang na pagtataksil at pananaksak sa likod sa Amerikat, nadama niya ang isang walang katulad na mahalagang katapatan sa pamilya Osoro. Ngunit sa kasamaang palad, mas gugustuhin ng mga taong ito na mapuksa ang pamilya Osoro upang ipaglaban ang kanyang kaligtasan.
Pagkatapos hindi siya makatayo roon at panoorin ang mga taong ito na patuloy na namamatay. Hindi siya tumigil. Sa halip, mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Sa daan, nakita niya ang gumuhong bahay at ang mga bangkay ng mga nahulog na miyembro ng pamilya Osoro. Nauwi ito sa isang bloodbath. Nagsisi siya. Kung sa simula pa lang ay sumugod na siya, hindi ito magbubunga ng ganoong bloodbath tulad ngayon. Ngunit sa halip tinitigan niya si Elder Quint na nakatayo sa gininto ang condor at sinabi sa malamig na boses na puno ng pamatay na hangarin, karapat-dapat kang mamatay. Nang makita ni Sean si Alex, agad siyang sumigaw, Elder Quint, itong brat na ito. Ang brat na ito ang may kasalanan ng buong pangyayari. Napatingin si Chloe kay Alex. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Alex. Galit, hangarin sa pagpatay, malakas na kumpiyansa, at determinasyon na pumatay, ngunit walang takot. Anong meron sa kanya? Nawala na ba siya sa isip niya? Paano pa rin siya magkakaroon ng ganoong kalakas na kumpiyansa kapag kaharap ang Elder Quint ng Plenilon Sect na kayang lipulin agad ang 3,000 Shadow Guards? Umiti si Elder Quint nang mapanukso at tinapik ang Long. Pagkatapos isang agos ng dagwang liwanag ng espada ang pumailan lang sa palihim at agad na binaril kay Alex. Tila ang espada ay nagmumula sa kawalan. Ito ay napakabilis. At nagbunga pa ng walang hangganang hangarin na pumatay. Young Master, mag-ingat ka. Junior, umiwas ka dali. Agad na sumugod si Abdel, sinubukang iligtas si Alex. Gayunpaman, huli na. Ang agos ng madugong liwanag ng espada na tila isang hindi sa mundong meteor ay agad na tumusok sa glebele ni Alex. Boom! Tarat-tarat! Pakiramdam ni Frosty ay sisubog na ang kanyang isipan nang masaksihan ang eksenang ito. Namumula agad ang mga mata niya at naging mabangis din ang ekspresyon niya. Habang ang Ninetales Bloodline ay masiglang dumadaloy sa kanyang katawan, ang Ninetales Phantoms ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang likuran. Kabanata 2107. May mga multo ng 3 buntot sa likod niya. Ang Ninetales ay isang sinaunang lahi ng mga gawa-gawang nilalang. Siyempre, hindi lahat ng Ninetales ay nagtataglay ng 9 na buntot, ngunit ang Ninetales lamang na may pinakamataas na antas ng cultivation ang magkakaroon ng 9 na buntot. Ayon sa kasalukuyang antas ng cultivation, ang bloodline ng Ninetales ni Frosty ay malayo pa sa pagkakaroon ng 9 na buntot, ngunit hindi kapani-paniwalang magkaroon ng mga multo ng 3 buntot. Ano man ang lahat ng mga gastos, siya ay malapit ng sumugod. Gayunpaman, bigla siyang natigilan. Hindi natamba si Alex dahil doon, ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo pasulong ng hindi man lang bumagal. Tila ang espada kanina ay lubos na hindi epektibo sa kanya. Ito. Paano ito posible? Ang espada ay tumagos sa kanyang isip palasyo. Paano pa siya mabubuhay? Ito ay talagang walang katotohanan. Parang hindi makapaniwala sina Sean, Dylan, at Chloe. Maging ang nagtatakang si Elder Quint ay nagpakawala ng ik. Paanong hindi siya mamatay? Ang long sa kanyang kamay ay tinawag na Hidden Swordboard kung saan 365 malalakas na lumilipad na espada ang nakatago sa loob nito. Hindi kayang manyobrahin ni Elder Quint silang lahat kahit na sa kanyang kasalukuyang cultivation base. 108 lang ang kaya niyang hawakan, ngunit kahit na ganoon, napakalakas na nito. Lalong-lalo na ang espada na nabaril niya kay Alex ay may pangalan ng espada, Witchstealer. Ito ay isang pag-iral kung saan ang mapanirang kapangyarihan nito ay pumangatlo sa 108 mga espada na makokontrol niya. Logically, matagal nang nawala ang kaluluwa ni Alex pagkatapos na tumagos ang espada sa palasyo ng kanyang isipan. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging maayos siya. Kung mabago ang isang espada, gagamit ako ng 2 espada. Tinapik ni Elder ang long. Sa sandaling ito, ang long ay dumura ng 2 daluyan ng liwanag kay Alex ng sabay-sabay. Tinusok nila ang palasyo ng isip ni Alex tulad ng naunang lumilipad na espada. Whoosh! Ang liwanag ng espada ay pumasok sa glebela at naglaho. Samantala, hindi pa rin bumabagal si Alex. F***6, 3 espada yan. Ano ang nangyayari? Ang mga nanunood na nakalutang sa ere ay hindi napigil ang sumigaw.
Mababaliw talaga sila kung hindi sila sisigaw pagkatapos makakita ng kakaibang eksena. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng miyembro ng pamilya ng Yggdrasil. Ito ay pareho para sa pamilya Usoro. Nagalit si Elder Queen. Mabuti. Brat, medyo sanay ka. Ubusin kita ng lahat pagkatapos. Si Elder Queen na nakatayo sa gininto ang condor ay biglang binaligtad ang bibig ng Long at umungal. Ang 100 o higit pang swordlight na pumapatay pa rin sa mga kalaban doon kanina ay agad na lumipad pabalik. Ngunit pagkatapos sila ay naging isang stream ng fleeting swordlight at lahat ng 105 stream ng swordlight ay naglunsad ng pag-atake kay Alex. Tingnan natin kung makukuha mo lahat ng 105 extreme swordlights ko. Pamatay. Gayunpaman sa ilalim ng hindi mabilang na mga taong nakatulala na tingin, lahat ng 100 o higit pang liwanag ng espada ay bumagsak sa katawan ni Alex. Pagkatapos lahat sila ay nawala ng walang bakas na para bang sila ay nawala ng tuluyan. God asterisk manam ito. Hindi napigilan ni Elder Queen na magmura. Sa kanyang pagtataka, nasipsip ng brat na ito ang lahat ng 108 stream ng swordlight. Isa ba siyang halimaw na lumalamon sa espada? Hindi niya inaasahan na ang Chaos Tree sa palasyo ng isip ni Alex ay hinigop ang lahat ng lumilipad na espada sa kanyang hidden swordboard. Sa halip, lahat ng 108 espada na may iba't ibang estilo ay nakasabit sa mga sanga ng Chaos Tree, hindi gumagalaw. Bueno, ang Chaos Tree ay nakakakuha na ng mahiwagang kayamanan ng mga kaaway nito bago ito lumaki sa matayog na puno. Ang lumilipad na espada ng elder ng sekta sa harap ng palasyo ng kalikasan noon ay isang napakagandang mahiwagang kayamanan din. Sa bandang huli kinuha ito ni Alex ng madali. Ngayon, ang Chaos Tree ay 100 beses na mas malakas kaysa dati kaya ang pagsipsip ng 108 na espada ay isang lakad lamang sa parke. Sa sandaling ito, sumugod si Alex sa lugar sa ibaba ng Golden Condor. Pagtingin sa itaas, iyon ang tiyan ng gininto ang Condor. Napakaraming tama ng iyong mga espada. Ito ay bastos na hindi tumugon sa uri. Dapat mong subukang saktan ang aking espada. Habang ibinuka ni Alex ang kanyang braso, lumitaw ang Sword of the Universe sa kanyang kamay. Sa lumalakas na chi energy sa gininto ang core, ibinayo niya ng husto ang espada at gumawa ng isang lumilipad na laslas sa gitna ng hangin, tumama mismo sa Golden Condor at si Elder Queen na nasa ibabaw nito. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2108. Hindi masyadong mabilis ang paghawak ng espada ni Alex. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, natukoy ng maraming tao ang tilapon ng espada. Ang ilang mga tao ay lubhang nabigo ng sabay-sabay. Mula sa sword devouring stance kanina para siyang makapangyarihang master. Pero ngayon mukha lang siyang mahinang matandang lalaki nang makita nilang dahan-daang ibinababa ang kanyang espada. Mababa ba ang tingin niya sa kalaban? Kung ang elder ng Plenilon sect ay hindi man lang makaiwas sa laslas, dapat siyang magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang lalamunan para sa paghingi ng tawad. Nag-eye contact si Abdel at ang kanyang ilang anak. Naramdaman din nila na hindi magiging epektibo ang paghawak ng espada ni Alex. Gayunpaman kahit na anong paraan ang ginamit ni Alex, ngayong ang mahiwagang kayamanan ni Elder Queen ay pansamantalang nawala dahil sa kanya, ito ang napakahalagang sandali para gumawa ng counterattack. Patayin. Patayin muna ang lahat ng mga disipulong iyon mula sa Plenilon sect. Umungol si Abdel. Ang pamilya Usoro ay dumanas na ngayon ng matinding casualty. Katumbas sila ng ganap na pagbagsak sa Plenilon sect. Lalaban na nila sila hanggang kamatayan ng seryoso ng walang martial ethics. Humph. Sa sandaling ito, si Elder Queen sa gininto ang Condor ay sumengot ng malamig. Hindi niya pinansin ang sword slash ni Alex. Pagkatapos ng siya ay gagawa ng hakbang, bigla niyang nalaman na hindi siya makagalaw at tuluyang nawala ng kontrol sa kanyang mga paa, na para bang ang buong katawan niya at ang gininto ang Condor sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagyelo sa hangin. Tila patuloy na pinipiga ng paligid ang kanyang katawan. Ito ang Spatial Force Field. Si Elder Queen ay natakot. Nakita niyang papalapit ang espada ni Alex.
Dahil tanging bibig lang niya ang naigagalaw niya, nagpakawala siya ng nakakabasag na dagandong. Whoosh! Tinusok ng espada ang langit. Ang liwanag ng espada ni Alex ay nagdala ng isang uri ng hindi mapigil ang aura at isang pagdagsa ng mahiwagang kapangyarihan ng sinaunang ipinagbabawal na spell. Gayunpaman, ang tunay na makapangyarihan ay ang prison domain na ginawa nito sa sandaling iwagayway niya ang espada. Ito ay tama. Ito ay isang domain. Hindi iyon force field. Sa ilalim ng lahat ng nakatulala na tingin ng mga tao, si Elder Quint at ang gininto ang Condor ay hindi gumawa ng anumang pag-iwas habang nakaharap sa espada ni Alex na parabang sila ay mga nakatigil na bagay na nakabitin sa hangin. Sa halip, sumigaw si Elder Quint. Ang gininto ang Condor ay namatay sa isang laslas ng espada. Namatay din si Elder Quint. Pumulwak ang dugo sa lahat. Napaawang ang bibig ni Chloe. Hindi niya akalain na haantong sa ganito. Ngunit iyon ay ang Elder Quint ng Plenilon Sect, ang Panginoon ng kanyang pangalawang kapatid na babae. Pinatay siya ni Alex gamit ang isang sword. Hindi ba siya isang pile? Okay, ngayon ay tumubo na muli ang kanyang mga binti, ngunit saan siya nakakuha ng lakas para patayin si Elder Quint? Imposible. Imposible. Hindi ito maaaring totoo. Tumanggi si Chloe na maniwala dito at nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Ang pamilya Usoro ay namangha din ngunit mas nabuhayan sila ng loob. Sa kabaligtaran, ang mga disipulo ng Plenilon Sect na nakikipaglaban kay Abdel at sa iba pa ay nanginginig sa takot. Ngayong napatay na ang pinakamalakas na Elder Quint, paano matatalo ng mga kampa na tulad nila ang mga kalaban? Maya-maya may tumalikod para tumakbo palayo. Kahit ngayon, ilang lumilipad na espada ang pumailang lang sa langit at sumugod sa direksyon ng Plenilon Sect. Ito ang tawag sa pagkabalisa ng Plenilon Sect gamit ang mga lumilipad na espada. Sigaw ng ilang matatalinong nanunood. Mabilis na lumipad ang mga lumilipad na espada para sa distress call. Pagkatapos nawala sila sa langit sa isang kisap mata. Kumunat ang noo ni Abdel at tumibok ang kanyang puso. Dahil lumipad na ang mga lumilipad na espada ng Plenilon Sect para sa distress call, malamang na darating ang mga eksperto ng Plenilon Sect, di ba? Pagkatapos ng lahat, ang distansya sa pagitan ng Plenilon Sect at Starborn City ay hindi napakalaki. Di nagtagal pagkatapos na iwan ng 30 o higit pang mga bangkay, ang natitirang mga disipulo mula sa Plenilon Sect ay nagmamadaling lumabas ng Starborn City at naglayas. Gusto pang habulin ni Percival at ng iba pa ang mga taong iyon, ngunit pinigilan sila ni Abdel. Kabanata 2100. Agad siyang tumalikod at sinugod si Alex. Young Master. Nadatnan niyang nakapikit si Alex na para bang may nararamdaman siyang sentimental. Ilang sandali lang ay nagmulat na lamang si Alex ng kanyang mga mata. Pagkatapos tumingin sa langit, isang mahinang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Matapos ang kalahating taong pananahimik, ang kanyang cultivation base ay tila malapit ng magkaroon ng tagumpay. Nang maisip niya yon, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata sa sobrang tuwa. Simula nang tinahak niya ang cultivation path, naging smooth sailing na siya. Umugol lamang siya ng ilang maikling buwan upang makamit ang yugto ng core formation mula sa yugto ng Chi Energy Refinement. Gayunpaman, mula nang makuha niya ang sinaunang ipinagbabawal na spell. C, G, N, Y, E, D, J, I, H, K, D, W. Naramdaman ni Alex na hinayla siya pababa ng sinaunang forbidden spell. Ang kanyang cultivation base ay na-stock sa peak core formation, ngunit hindi niya ito malagpasan kahit anong mangyari. Ngayon, kahit si Phoebe Larson ay may mas mahusay na cultivation base kaysa sa kanya. Magkakaroon ba ako ng isang pambihirang tagumpay sa wakas? Malamang sa loob ng ilang araw na ito. Habang iniisip ito ni Alex, nagmamadaling sinabi ni Abdel, Young Master, ang mga lumilipad na espada ng Plenilon Sect para sa distress call ay lumipad pabalik. Siguradong darating ang mga eksperto ng kanilang sekta. Hindi na tayo pwedeng manatili dito sa Starborn City. Kailangan na nating umalis ngayon din. Matapos tingnan ang lupang puno ng dugo at mga bangkay, bumalot kay Alex ang matinding pagsisisi.
Kung hindi dahil sa kanya, hindi hahanapin ng pamilyang Yggdrasil ang mga tao mula sa Plenilon sect na pumunta para sa isang pagpatay. Okay lang na umalis, ngunit kailangang maghiganti. Napuno ng mali siya ang puso ni Alex. Noong una, napilitan siyang umalis sa kanyang tahanan. Nagkaroon siya ng makitid na pagtakas sa teritoryo ng Undying Clan at ang kanyang isang buwang gulang na anak na babae na sumusunod sa kanya ay kailangang magdusa. Ngunit pagkarating dito, kailangan pa rin niyang tiisin ang pag-uusig ng pamilya Yggdrasil. Akala ba nila madali siyang i-bully? Naunawaan agad ni Abdel ang intensyon ni Alex. Mayroon din siyang matinding sama ng loob sa pamilya Yggdrasil. Ang pamilya Usoro ay umuunlad sa Starborn City sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ngayong nasaktan na nila ang Plenilon sect, maaari lamang nilang talikuran ang negosyo ng kanilang pamilya at makatakas. Ngunit paano niya hahayaan ang pamilyang Yggdrasil na mabaliw? Lahat ng miyembro ng pamilya Usoro, sundin ang utos ko. Tanggalin ang pamilyang Yggdrasil at ipaghiganti ang aming mga patay na tao. Patayin. Gaya nga ng kasabihan, babangon ang inaapi para manalo. Maraming miyembro ng pamilya Usoro ang namatay. Ang kanilang nakamamatay na hangarin na pinalakas ng galit lamang ay isang antas na mas mataas kaysa sa pamilyang Yggdrasil. Bukod dito, nagkaroon pa sila ng tulong ni Alex. Nagkalat siya ng isang dakot na paper dolls. Three Realms Decree, pakinggan ang aking mga salita, pakinggan ang aking mga salita, munting demonyo, magbigkis. Bagamat ang Paper Doll Curse of Three Realms ay may mahinang kapangyarihan sa pakikipaglaban, mayroon itong disenteng kakayahan na makagambala sa mga kaaway. Bilang karagdagan, ang lakas ng pamilya Usoro sa una ay mas malakas kaysa sa pamilyang Yggdrasil. Sa ilalim ng nakakatakot na ekspresyon ng mga mamamayan ng Starborn City, nauwi ang labanan sa isang tagilid na patayan. Si Richit Asterisk. Ang pamilyang Yggdrasil ay nagdala ng pagkawasak sa kanilang sarili. Matapos dalhin ni Caben si Elder Quint at ang 50 o higit pang mga eksperto sa sekta mula sa Plenilon sect, nadama ng mga Yggdrasil na ang tagumpay ay nasa kanilang kamay, at ang pagkawasak ng pamilya Usoro ay nalaglag na sa bato. Kaya paanong hindi tumungo ang pamilyang Yggdrasil upang masaksihan ang eksena? Tanging ang presensya ng pamilyang Yggdrasil sa eksena ang maaaring ay highlight ang background ng kanilang pamilyang Yggdrasil bago ang mga mamamayan ng Starborn City. Matapos ang pagkawasak ng pamilya Usoro, natural na tataas ang katayuan ng pamilyang Yggdrasil, at sila ang magiging pinakakilalang pamilya sa Starborn City. Hindi ba nila magagawa ang anumang gusto nila sa Starborn City sa hinaharap? Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga tao mula sa Plenilon sect ay mamamatay ng ganoon. Pinagmasdan ni Sean ang pamilyang Yggdrasil na isa-isang namatay sa ilalim ng mga kamay ng pamilya Usoro na walang tigil na pumapatay. Nasasaktan siya at labis na nagsisisi. Nang makita niyang namatay ang kanyang panganay na anak na si Dylan sa ilalim ng mga kamay ng pamilya Usoro, marahas siyang nanginag at dumura ng puno ng dugo. Sa sandaling ito, sasaksakin na ni Abdel si Sean gamit ang kanyang espada sa puso. Masyadong haggard si Sean sa magulo niyang buhok. Nang makita niya ang paparating na espada ni Abdel, huli na ang lahat para iwasan niya ito. Nang makita niya na siya ay mamamatay sa ilalim ng espada, isang mabalahibong palaso ang bumasag sa hangin at lumapit sa sandaling ito, tinamaan ang espada ni Abdel ng kalabog. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2110. Itim ang buong araw. May mga mapupulang balahibo din sa pagkayam nito. Matapos bumangga sa espada sa kamay ni Abdel, sumabog ang napakalakas na chi, dahilan para umatras si Abdel ng 5 hakbang. Noon lamang niya nagawang huminto sa mga riles na nag-iwan ng 5 malalim na bakas sa lupa. Ang bawat bakas ng paa ay may lalim na ilang dosenang sentimetro. Nabasag din ang kakaibang pagmamasan sa tabi niya. Ang red-feathered Blackheart Arrow. Si Abdel, na nagpakatatag sa sarili, ay tumingin ng may pagtataka sa direksyon kung saan lumipad ang balahibong palaso, halata sa kanyang mga mata ang matinding takot. Ang dakilang tagapagtanggol ng paninirahan ng gobernador ay gumawa ng kanyang hakbang. Young Master, bilisin mo at umalis ka na.
Maya-maya pa ay may boses na mula sa di kalayuan ang papalapit. Umalis. Napatay na ninyo ang Elder Queen ng Plenilon Sect at 30 o higit pang mga disipulo sa Starborn City pero gusto pa rin ninyong umalis. Sa tingin mo ba ay palabas lang ang Governor's Residence? Noong unang tumunog ang boses, nasa dulong silangan pa ng lungsod. Nasa harapan na niya ang tao matapos ang pangungusap. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abo na damit na mukhang nasa maagang 40. Sa gulat ni Alex, hindi niya makita ang base ng cultivation ng lalaki. Hindi ito Spirit Severing o Tribulation Crossing. Maaari ba itong yugto ng immortalisasyon o mas mataas? Pagtingin sa papasok na lalaki ay nabigla si Alex. Noong siya ay nasa Amerika, sinabi sa kanya ng kanyang amo, si Jade, na ang mga alituntunin ng langit at lupa sa mundo ay may depekto, kaya imposibleng makamit ang yugto ng immortalization maliban kung makakain ng isang tao ang Colossal Cultivation Peel. Gayunpaman, ang pagbuo ng Colossal Cultivation Peel ay hindi isang madaling gawain. Ang pangunahing sangkap, ang Wisdom Fruit, ay nag-iisa ay isang bagay na makikita lamang ng biglaan. Maaaring ang taong ito ay kumain ng Colossal Cultivation Peel at pagkatapos ay nakamit ang yugto ng immortalization. Habang iniisip iyon ni Alex, nagmamadaling bumangon si Sean sa lupa at nagtago sa likod ng medyo may edad na lalaki. Siya ay labis na nagpapasalamat habang sinabi niya, Mr. Silangan, iligtas mo ako. Iligtas ang aking pamilyang Yggdrasil. Ang aking apo na si Hermione Yggdrasil ay ngayon ang pangunahing disipulo ng Plenilon Sect at nakuha ang legacy ng goddess. Kahit na ang Sect Master ng Plenilon Sect ay nais na kunin siya bilang isang disipulo. Siya ang magiging nangungunang figure ng Plenilon Sect sa hinaharap. Mr. East, kung tutulungan mo ako sa pagkakataong ito, ang Plenilon Sect ay tiyak na magpapasalamat sa iyo na may malaking gantimpala. Pamana ng Diyosa. Saglit na natigilan si Charios East ngunit halatang may panandali ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Tama iyan. Ito ay legacy ng Diyosa at mula pa ito sa isang buhay na Diyosa. This time, mas nagulat si Charios East. Gayunpaman, agad siyang tumango. Huwag mag-alala. Ang Starborn City ay nasa ilalim ng teritoryo ng Plenilon Sect. Dahil pinatay ng pamilya Usoro ang mga tao mula sa Plenilon Sect, kung gayon iyon ay isang paghihimagsik, pagtataksil. Siyempre, paprotektahan ko ang Yggdrasil family mo. Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Abtel. Dali-dali niyang kinontak si Alex sa pamamagitan ng telepathy. Young Master, dali-daling kunin ang binibini at umalis sa Starborn City. Mas maaga mas mabuti. I'll hold him off here, para mabili ko si Young Master ng kaunti pang oras. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay. Bahagyang nag-aalala rin si Alex. Ang dakilang tagapagtanggol na ito ay hindi maarap at medyo hindi rin siya kumpiyansa. Gayunpaman, hindi niya matiis na tumayo roon at panoorin ang pamilya Usoro na isinasakripisyo ang kanilang buong pamilya para sa kanya. Matanda, nagsimula ang pangyayaring ito dahil sa akin. Ikinalulungkot ko ang pagkaladkad sa pamilya Usoro sa ganitong sitwasyon, ngunit hindi ko hahayaang mapuksa ang pamilya Usoro mo para sa akin. Senior, tulungan mo akong alagaan si Bubbles. Umalis na kayo dali. Sinabi niya ang huling pangungusap kay Frosty sa pamamagitan ng telepathy. Natural na tumanggi si Frosty na gawin ito. Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala. Of course, I'll have my chance to escape, but I won't be able to take care of you all. Bilasin muna. Ito ay isang utos. Si Abtel ay isang natatanging individual kaya alam niyang tama si Alex. Agad niyang sinunod ang ayos ni Alex. Gayunpaman, tila napagtanto ni Charios ang kilusan ng pamilya Usoro. Sa maikling sandali, nakagawa na siya ng force field at walang pakialam na sinabi, Abtel Usoro, huwag sayangin ang iyong pagsisikap. Hindi kayo makakatakas. Hintayin ng mga miyembro ng Plenilon Sect na haharapin kayong mga tao. Sa sandaling lumitaw ang force field, lumitaw ang isang layer ng gray na hadlang sa malawak na kalawakan ng kalangitan sa itaas ng Usoro Manor.
Ang mga taong iyon mula sa pamilya Usoro ay agad na natagpuan na sila ay nakulong sa loob ng force field at hindi na makalabas. Sa isang iglap lahat ng mga taong iyon ay namutla. Maging si Abdel ay medyo nataranta. Sinabi niya kay Charios, Mr. East, mangyaring iligtas ang pamilya Usoro. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Usoro kay Mr. East. Ano sa tingin mo? Kabanata 2111. Wala siyang choice. Hindi niya inaasahan na ang dakilang tagapagtanggol mula sa paninirahan ng gobernador ay biglang susulpot at susuko. Ang lalaking ito ay may titulong tinatawag na demigod. Siya ang pinakamalakas na eksperto sa Starborn City. Marami rin ang hindi maintindihan ito. Ang cultivation base ni Charios ay higit pa sa sapat para sa kanya upang maging gobernador ng lungsod. Kahit na pumunta siya sa Plenilon Sect, makakakuha siya ng napakataas na posisyon. Ngunit sa halip na natili lang siya sa isang lugar tulad ng Starborn City at naglingkod sa gobernador na mayroon lamang cultivation base ng Spirit Severin bilang isang protector. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Gayunpaman, nakumpirma na ang pamilya Usoro ay mawawala ng pag-asa na mabuhay kung sasalakayin ni Charios ang pamilya Usoro. Ibibigay mo sa akin ang mga ari-arian ng pamilya ng Usoro. Abdel Usoro, masyadong maliit ang tingin mo sa akin. Pagkasabi niya noon ay kinilig si Abdel na hindi alam ang gagawin. Sa sandaling ito, ang maswerteng buhay na si Chloe ay tumalon at itinuro si Alex habang sinasabi niya, dakilang tagapagtanggol, ito ang taong pumatay sa Elder Queen ng Plenilon Sect. Kakaiba ang lalaking ito. Kailangan mong mag-ingat. Mas mabuting mag-strike ka ngayon para pigilan siya at sirain ang kanyang cultivation base. Tumango ang dakilang tagapagtanggol. Sige. Habang sinasabi niya iyon ay napahawak siya kay Alex sa ere. Matagal nang binabantayan ni Alex ang kamay niya. Ang ginintoang core sa loob ng kanyang katawan ay umikot ng husto at ang gintong lawa ay nag-alon. Dakilang makapangyarihang divine palm. Harangin na ni Alex ang pag-atake sa pamamagitan ng isang suntok. Hindi niya akalain na susugod si Abdel sa gilid. Pumalakpak siya para tulungan si Alex na harangan ang dakilang protector's grab. Young Master, mag-ingat ka. Oof. Inawakan mismo ni Charios sa balikat si Abdel at agad na tinanggal ang braso nito na naging sanhi ng pagkabasa nito sa dugo. Ang eksenang ito ay nagpasindak sa maraming tao. Natigilan sandali si Alex bago ibinato ng malakas ang Great Mighty Divine Palm. Boom! Tarat-tarat! Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatras lang si Charios. Napabulalas siya ng ngik. Dahil malamang hindi niya inaasahan na ang pag-atake ni Alex ay makakapagpatumba sa kanya. Gayunpaman, tumalikod si Alex at naghagis ng suntok sa force field. Ito ay isang hindi nababasag na larangan ng puwersa sa ibang mga tao, ngunit ito ay isang laro ng bata sa mga mata ni Alex. Malinaw, ang antas ni Charios sa pagbuo ng spell ay karaniwan. Nasira ang force field. Bilisin mo at umalis ka na. Sigaw ni Alex. Lalong nabigla si Charios. Maaari mong basagin ang force field ko sa isang suntok. Umisi si Alex, you even dare to call it a force field at this level, ha? Ito ay isang hadlang lamang sa pinakamahusay. Hayaan mong ipakita ko kung ano ang totoong force field. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng ilang mga sinaunang rune. Pagkalapag sa lupa, nabuo ang kakaibang force field at nagkataong bumalot sina Alex at Charios. Ginawa ito ni Alex upang payagan niya ang pamilya Usoro na makatakas kaagad. Whoosh! Napagtanto ni Charios ang eksena bago nagbago ang kanyang mga mata. Ang paligid ay biglang naging isang puting espasyo at ang mga nanonood ay nawala rin. Nang binato niya ng suntok ang force field, hindi ito gumalaw. Napakalakas ng force field. Brat, ginulat mo ako. Pero, hindi ba ito kalokohan mo? Masisira ang force field kung papatayin kita dito, tama ba? Tumawa si Alex. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Tumingin ka sa itaas ng ulo mo. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2112.
Anong nasa itaas ng ulo ko ang sinasabi mo? Saglit na natigilan si Charios ngunit may naramdaman siyang kakaiba. May pakiramdam siya. Parang mararanasan niyang muli ang lightning tribulation. Kaya naman, nagtaas siya ng ulo. F***. Talagang lightning tribulation. Tinakpan ng maitim na ulap ang kalangitan sa itaas ng hadlang na ito ng mabilis na paghalay ng walang katapusang kidlat na attribute na enerhiya at mga pagkislap ng makapal na siksik na kidlat. Isang bugso ng pamimilit na nagtulak sa mga tao na lumuhod ng hindi sinasadya. Ang pinaka-nagulat kay Charios ay sa unos ng kapigatihan na ito, isang bumubulusok ang mapang wasak sa lupa, sinaunang kapangyarihan ng mga batas. Anong klaseng lightning tribulation ito? Si Charios ay tumingin sa lubos na pagkabigla sa kalahating tapos na produkto ng lightning tribulation sa itaas ng kanyang ulo. Ilang saglit nanginginig ang puso niya. Ang lightning tribulation ay isang napaka-misteryosong pag-iral. Kung ang ibang tao sa malapit ay may tribulation crossing, ang nasabing tribulation crossing na tao ay ituturing na humingi ng tulong sa ibang tao. Pagkatapos ang laki ng kapangyarihan ng lightning tribulations ay matutukoy batay sa kabuoang lakas ng dalawang tao. Hindi dapat sabihin na ito ay isang uri ng artificial na pagmamanipula, matalinong teknolohiya at iba pa. Sa kabaligtaran, ito ang patas na paglalaro na nakapaloob sa mga tuntunin ng landas ng Diyos. Kaya naman noong si Alex ay nagkakaroon ng tribulation crossing, isinara niya si Charios sa force field para pumasok bilang isang scapegoat. Kaya natural, galit na galit agad si Charios na malapit na siyang mabaliw. Hindi niya maiwasang alalahanin ang eksena ng kanyang tribulation crossing noong nakaraan. Iyon ay isang makitid na pagtakas. Kung hindi siya nag-iingat ay naging isang sunog na bangkay na siya sa lupa. Ngunit kinailangan niyang maranasan muli ang tribulation crossing ngayon kasama ang kabuoang lakas niya at ni Alex. ****, alam mo bang naguhukay ka ng sarili mong libingan? Nasa pangalawang kaharian ako sa Imminent Immortal. Kung ibibilang mo ako sa iyong tribulation crossing, kung gayon ang kapigatihan na dadaanan mo ang magiging kabuoan ng lakas nating dalawa. Ang tatawirin mo ay ang kidlat na kapigatihan na lumalampas sa ikalawang kaharian sa Imminent Immortal. Paano mo ito tatawid? Galit na galit si Charios. Not to mention Alex, wala rin siyang tiwala na gawin ito. Dahil hindi pa bumababa ang lightning tribulation, bakit hindi mo alisin ang God Asterisk Rain Force Field at palayain ako ngayon? Napangiti si Alex. Paanong hindi niya alam ang ganoong simpleng prinsipyo? Ano ang pangalawang kaharian sa Imminent Immortal? Nalalapit na Immortal. Hindi kaya ito ang kaharian pagkatapos ng Tribulation Crossing? Tanong ni Alex. Hindi niya alam na mayroong isang kaharian gaya ng Imminent Immortal. Walang anumang pagpapakilala ng Imminent Immortal sa legacy na nakuha niya mula sa kanyang ninuno. Nabanggit lamang nito ang susunod na antas pagkatapos maabot ang cultivation base ng Tribulation Crossing ay ang Immortalization Realm. Walang oras si Charios para makinig sa kalokohan ni Alex. Sa halip nakita niya na ang Tribulation Cloud sa itaas ay lalong siksik. Ang kapangyarihan ng mga batas sa gitna nito ay nagiging mas nakakatakot din. Parang nakakita pa siya ng mga batis ng nagniningning na gintong liwanag sa Tribulation Clouds. ****. Mayroong Golden Lightning Talisman. Kaya hindi ito ang maalamat na apocalyptic lightning tribulation ng Golden Light, tama ba? Maging ang puso ni Charios ay nasa kanyang bibig. Ito ang lightning tribulation upang paksin ang kasuklam-suklam, kakilakilabot na Diablo. Nakatagpo niya ang apocalyptic lightning tribulation ng Golden Light kasama ang kanyang maliit na cultivation base. Iyon ay mas masahol pa kaysa sa pagiging Kanyan Kumpay. Hindi na niya kinaya. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan sa ganitong uri ng lightning tribulation. Tererat. Boom! 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 Galit na galit siyang naglunsad ng mga pag-atake sa force field, sinusubukang masira ang pader ng force field. Sa kasamaang palad, wala itong anumang epekto. Itinayo ni Alex ang field gamit ang mga sinaunang rune na naglalaman ng kapangyarihan ng mga batas. Hindi ito masisira ng puwersa. Kaluskos.
Sa sandaling ito, lumilitaw sa itaas ang napakaraming kidlat. Ang buong hangin ay gumagala na may kidlat dahil sa enerhiya, at ang mata ng lightning tribulation ay dahan-daang bumukas. Napasigaw si Charios at sinigawan si Alex. Brat, bilisan mo. Buksan ang force field at palabasin ako. Hindi kita papatayin. At saka, magbibigay ako ng walang katapusang mga benepisyo na hindi mo maisip na mayroon sa iyong buhay. Walang pakialam na sinabi ni Alex, kapag nataman ka ng kidlat na kapigatihan mamaya, lahat ng nasa iyo ay magiging akin. Sa sobrang galit ni Charios ay halos sumabog na siya sa galit. Gago ka ba talaga? Nandito ako pero gusto mo pa ring makaligtas sa lightning tribulation ng ligtas. Hindi ka siguro nagising sa iyong pagtulog, tama ba? Kabanata 2113. Nagkibit balikat si Alex at hindi na uminig. On the other hand, Charios had no choice now. Maaari lamang niyang gamitin ang pinakamalakas na paraan ng pag-atake upang patayin si Alex sa isang putok. Hanggat siya ay namatay, ang lightning tribulation ay mawawala rin. Mga lihim na tala ng langit at lupa pag-atake ng lindol. Boom! Tarat-tarat! Nararamdaman ni Alex na si Charios ay naglalagay ng isang desperadong laban. Ang lakas ng suntok na ito ay napakalakas. Pinaghiwalay man siya ng force field na bigla pa rin siya hanggang sa sumuray-suray siya at dumura ng isang subo ng dugo habang namimilipit sa sakit ang kanyang mga laman loob. Oof! Iniluwa ni Alex ang dagwang plema sa kanyang bibig. Pagkatapos habang nakatingin kay Charios nakaramdam siya ng pagtataka. Ang lakas ng lalaking ito ay tiyak na mas malakas kaysa kay Jade at hindi lang ito bahagyang mas malakas kaysa sa Peak Tribulation Crossing. Kung hindi siya naglagay ng force field dito para mahiram niya ang enerhiya ng spell formation sa loob nito, ngayon lang siya pinatay ni Charios sa pagkabigla na iyon. Siya ay isang imminent immortal. Kaya malamang malapit na siya sa immortalization, di ba? Habang iniisip iyon ni Alex, kumislap ang mga mata ni Charios. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kalakas ang sigla ni Alex na magluluwa na lamang siya ng isang subo ng dugo pagkatapos matanggap ang kanyang Quake Assault. Ang nakakabaliw pa ay ang maputlang mukha ni Alex kanina ay agad na nabawi ang pagkapula sa loob lamang ng 2 kisap. Sa sandaling ito, ang mata ng lightning tribulation ay ganap na nabuksan. Sa pagkakataong ito, alam na ni Charios na hindi na siya makagalaw. Isa pa, gusto niyang layuan si Alex hanggat maaari. Ang lightning tribulation ay kay Alex. Kung si Alex ay namatay sa isang suntok lamang, marahil, ang kidlat na kapigatian ay hindi susunod sa kanya. Haha, kuya. Malapit nang bumaba ang kidlat na kapigatian. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Umatras si Charios ng ilang dosenang metro, ngunit ito ang kanyang limitasyon dahil ang lakas ng puwersa na inihagis ni Alex ay ganoon lamang kalaki. Tumingin sa kanya si Alex na may kakaibang ekspresyon at mahinang nagsalita, tanga asterisk sa. Ang sumunod na segundo, ang kidlat na kapigatian ay natigil ng mabangis. Ito ay isang thunderbolt ng lightning tribulation na kasing kapal ng tar barrel na natatakpan ng maliliit na kidlat sa gilid. May mga dumadagandong na apoy at gintong kidlat sa gitna nito. The asterisk man, ang galing. Walang kabuluhan para sa iyo na mabuhay ng ganito katagal kung nagawa mong ipatawag ang isang lightning tribulation. Natuwa si Charios. Gayunpaman, hindi nagtagal, hindi na niya napigil ang tumawa. Ito ay dahil napagtanto niya na ang lightning tribulation ay hindi sumunod kay Alex, ngunit ito ang sumunod sa kanya. Ano ang nangyayari? F asterisk C. Boom. Tarat-tarat. Ang mga salita ni Charios ay biglang natapos. Ang unang thunderbolt blasted siya sa slag. Pagkatapos ang kanyang katawan at kaluluwa ay naging kawalan, naiwan lamang ang isang asul na singsing sa inventaryo na nahulog sa lupa. Samantala, ang puwersang pinalayas niya ay naglaho rin sa bug zone ng usok sa ilalim ng lightning tribulation. Sa isang maikling sandali, kinuha ni Alex ang singsing ng inventaryo sa lupa. Kasabay nito, nakita niya ang natitirang grupo ng pamilya Yggdrasil na nakatayo pa rin sa isang tabi at nanunood ng palabas. Noong una, wala silang makita, lalo pa ang kidlat na kapigatian, dahil ginawa itong invisible ng force field ni Alex.
Pero ngayong nawala na ang force field na iyon, kitang-kita nila na maayos na nakatayo si Alex habang naging abo si Charios. Isang masa ng Tribulation Clouds ang sumunod kay Alex sa itaas. Ang dakilang tagapagtanggol ay patay na. Ginamit talaga ng taong ito ang Tribulation Clouds para patayin ang dakilang tagapagtanggol. Bakit kakaiba itong Tribulation Clouds? Ito. Iyan lang para sa Lightning Tribulation ng Tribulation Crossing ng nakakatakot na Diablo, tama ba? Bilisan mo at tumakbo. Huwag hayaang mahuli ka ng Lightning Tribulation. Kung hindi, makikilala ka bilang isang katulong ng Tribulation Crossing. Siguradong mamamatay ka kapag ganoon. Sabay-sabay na naghiwa-hiwalay ang mga nanonood. Ang natitirang ilang miyembro ng Yggdrasil ay gustong tumakas din, ngunit si Alex ang nag-aalaga sa kanila. Casual siyang gumawa ng isang force field na nakulong sila sa loob nito. Sa susunod na sandali, bumaba ang kidlat na kapigatian. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2114. Anong klaseng lightning tribulation ito? Anong klaseng lightning tribulation ang ipinatawag ng B** star na ito? Naghiyawan at nanginginig ang mga miyembro ng pamilya Yggdrasil. Napaluhod si Chloe kasabay ng isang kalabog dahil hindi niya kinaya ang pamimilit ng lightning tribulation. Itinuro niya si Alex ng may pagsisisi at nagmamakaawa sa sakit. Hindi, ayaw kong mamatay. Mangyaring maglaan ng urn. Tiningnan siya ni Alex nang walang pakialam. Boom! Tarat-tarat. Ang kidlat na kapigatian ay tumama. Nagdulot ng pagsabog ang kidlat. Ang ikalawang bolt ng lightning tribulation ay malakas na tumama kasama si Alex sa gitna. Ang lightning tribulation bolt ay doble ang laki at mas malakas kaysa sa pumatay kay Charios kanina. Sa sandaling ito ay tumama, ang lahat ng mga mamamayan ng Starborn City ay nanginig, pati na ang pamilya Yggdrasil. Ang ilang mahina ang loob ay agad na nahimatay. Sa sandaling ito, ang Chaos Tree sa palasyo ng isip ni Alex ay nanginginig ng malakas at ang Chaos Beads dito ay nagbuga ng napakatalino na liwanag. Pinalot ng Chaos Chi energy si Alex. Dahil dito, pagkatapos bumaba ng lightning tribulation, tila nawala agad ang target nito. Agad itong nagkalat sa lahat ng direksyon na sinusundan ng pamilyang Yggdrasil. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Tinamaan ng kidlat na kapigatian ang lahat ng tao sa loob ng 100 metrong radius na nag-iwan ng daan-daang metrong malalim na malaking butas. Ang lahat ng miyembro ng pamilyang Yggdrasil na naruroon ay namatay at nawala sa bug zone ng usok. Gayunpaman, pagkatapos ng suntok na ito, ang tribulation cloud sa itaas ay mabilis na umatras at dumulas, na parabang ito ay mga tipak ng ulap na tinangay ng isang ipoypo. Nawala ito ng walang bakas sa isang kisap mata na parabang hindi ito umiral. Hanggang noon, ang mga nakamasid na karamihan kanina ay matapang na lumapit at ilang beses na sumulyap sa malaking itim na butas bago umiling at bamantong hininga. Mukhang patay na silang lahat. Sino ang mag-aakala na ang kurtina ay mahuhulog sa pamilyang Yggdrasil ng Starborn City sa ganitong paraan? Anong klaseng tao sa tingin ninyo ang Young Master ng pamilya Usoro? Maaari talaga niyang ipatawag ang napakabangis na lightning tribulation. Hindi siya isang reinkarnasyon ng isang pambihirang nakakatakot na demonyo, tama ba? Sino ang nakakaalam? Sa sandaling ito, dahan-dahang bumangon ang isang figure mula sa daan-daang metrong malalim na malaking butas na tinamaan ng lightning tribulation. Ang tao ay mukhang kaawa-awa na may ilang mga bitik ng dumi na nakatikip sa kanyang ulo at mukha, ngunit ang kanyang espiritu ay makapangyarihan. Ang kakilakilabot na demonyong ito ay hindi pa patay. Buhay pa siya pagkatapos makaranas ng nakakatakot na lightning tribulation. Ano siya? Agad na umatras ang naligalig na mga tao. Ang kidlat na kapigatian ay maaari pang ang agad na patayin ng dakilang tagapagtanggol, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi ito makapinsala sa kanya. Malamang invincible ang taong ito sa Starborn City, tama ba? Junior. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ng isang babae sa karamihan, si Frostine Usoro iyon. Nabigla siya sa kaibuturan ng nakakatakot na kidlat na tribulation kanina.
Kung tutuusin, nag-aalala siya kay Alex. Matapos mawala ang kidlat na kapigatian, nagmadali siyang pumunta para sa isang tseke. Nang makita niyang buhay na buhay si Alex at pinatay pa niya ang mga miyembro ng pamilya ng Yggdrasil, tuwang-tuwa siya at namumula rin ang kanyang mga mata. Nasaan si Bubbles? Tanong agad ni Alex pagkalapag sa lupa. Sabi ni Frostin, hinawakan siya ng tatay ko. Bilisin muna. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa Plenilon Sect. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na ang lahat. Tumanggo si Alex at umalis sa Starborn City kasama si Frostin sabay tingin ng iba't ibang tingin mula sa karamihan. Si Richit Asterisk. Halos kagad pagkatapos magmadaling lumabas sina Alex at Frostin mula sa Starborn City, narinig nila ang isang napakagandang tunog na sumasabog at nakita nila ang isang makapangyarihang gininto ang karo na hinihila ng daan-daang mapoy pula na lumilipad ng mga demonyong hayop na sumipol. Ang karwahe ay napakalaki na may haba na 300 metro. Para lang itong malaking sasakyang panghimpapawid. Isang malawak na kalawakan ng kadiliman ang bumalot sa langit at araw. Gayunpaman, lumipad ito sa napakabilis na parang kidlat ng mga kidlat. Naabot nito ang langit sa itaas ng Starborn City sa isang kisap mata. Iyan ang karwahe mula sa Plenilon Sect. Sinulyapan ni Frosty ang malaking bagay sa kalangitan, ngunit hindi na siya nang ahas na tumingin pa at agad na binawi ang kanyang tingin. Ito ay dahil kung mayroong pinakamataas na dalubhasa sa lumilipad na karwahe, mararamdaman nila ang kanyang pag-iral mula lamang sa kanyang titig. Magiging mahirap kung may makakilala sa kanya. Namangha si Alex. Kabanata 2115. Ang napakalaking lumilipad na karo ay parang isang mobile air fortress. Higit sa lahat, masyadong mabilis ang paglalakbay nito. Ito ay ang hangin sa likod ng isang tao kung ito ay ginamit sa larangan ng digmaan. Napuno ng pagnanasa ang mga mata ni Alex. May pumasok sa isip niya, gusto niyang agawin ang Kalisha. Sa sandaling ito, nagmamadaling hinawakan ni Frostin ang kanyang ulo at pilit na idiniin bago sumugod sa maliit na kakahuyan sa malapit. Shield function, may tumingin sa amin ngayon lang. Dumaikit si Frostin sa tenga ni Alex gamit ang telepathy. Hindi siya nang ahas na kumilos, ngunit ang poster na ito ay medyo masyadong kilalang kilala. Matapos idiin ni Frostin ang ulo ni Alex si Alex. Well, nabangga niya ang isang pares ng natural na malalaking suso ng harapan. Halos mabulunan siya sa tuwa sa mabangong dibdib na iyon. Senior, tapos na ba? Huwag kang maingay. Maghintay ka muna. O sige. Wala akong pakialam. Isang buong 3 minuto ang lumipas. Saka lang siya tinapik ni Frostin sa likod ng ulo niya. Sige, alis na tayo. Hindi nakaimik si Alex. Sabi ni Frostin, Jr. Junior, ano ang nangyayari sa iyo? Oh my, bakit ka naglalaway? Kita mo. Nako, sorry. Senior, hindi ko sinasadya. Madalas akong maglalaway kapag nakatulog ako. Ito ay isang hindi nababagong likas na ugali. Natutulog ka ba? Nawalan ako ng malay dahil sa bango. Sa tingin ko nasa panaginip ka. Si Richit Asterisk. Sa Starborn City, ang napakalaking gintong karwahe ay nasuspine pa rin sa himpapawid, at ilang daang mga disipulo ng Plenilon Sect ang bumaba mula rito. Ang nangungunang tao ay walang iba kundi ang dakilang elder ng Plenilon Sect, si Yangvi Faust. Elder Queen. Alam niyang maagang pumunta rito ang amo ni Hermione, si Elder Queen. Ngunit ngayon, isang napakalalim, malalim na hukay ang lumitaw sa lupa at walang balita tungkol kay Elder Queen. Sa pagtatanong, natigilan siya. Patay na si Elder Queen dahil sa tama ng kidlat. Ang mga miyembro ng pamilya ng Yggdrasil ay patay na rin dahil sa tama ng kidlat. Lahat sila ay patay na. Mayroon ding 30 o higit pang mga disipulo ng Plenilon Sect na nakahandusay sa harap ng tarangkahan ng Usoro Manor. Galit na napaungol ang Grand Elder, sino iyon? Sinong gumawa nito? Hindi nagtagal, sinunggaban ng isang disipulo ng Plenilon Sect ang ilang bystanders mula sa Starborn City. Sa pagtatanong, alam nila ang buong proseso ng insidente. Lahat ng miyembro ng pamilya ng Yggdrasil ay patay na.
Kumunat ang noo ni Young Faust. Nakakuha lang ni Hermione ng liwanag mula sa isang Diyosa at natanggap ang legacy ng Diyosa. Malamang na siya ang tumataas na pangunahing figure ng Plenilon sect sa hinaharap. Ngayong ang pamilyang Yggdrasil ay nolipol na sa loob ng jurisdiction ng Plenilon sect, kailangan nilang hawakan ng maayos ang bagay na ito. Lahat ng mga disipulo mula sa Plenilon sect sundin ang aking utos. Habulin mo sila. Kahit na kailangan mong habulin sila hanggang sa dulo ng mundo, kailangan mong makuha sila para sa akin. Pumatay sa paningin. Kasunod ng utos ng dakilang elder, hindi mabilang na mga tao sa napakalaking gininto ang karwahe ang pumailan lang sa langit at nagkalat sa lahat ng direksyon, hinahanap ang mga bakas ng mga taong iyon mula sa pamilya Usoro. Si Richit Asterisk. Makalipas ang kalahating oras, naabutan nina Alex at Frostine ang pamilya Usoro. Kinuha ni Alex si Bubble sa kanyang mga bisig. Young Master, okay ka lang ba? Tanong ni Abdel kay Alex. Umiling si Alex. Okay lang ako. Pagkasabi niyon tumingin siya sa mga miyembro ng pamilyang Usoro na nakatakas. Sa kasamaang palad, hindi marami sa kanila. Hindi bababa sa kalahati sa kanila ang namatay sa Starborn City kasama ang ika-4 na anak ni Abdel na si Jonas Usoro. Ang mga casualties at losses mo ngayon ay dahil sa akin. Tutulungan ko ang pamilya Usoro na mangolekta ng utang na ito ng buo at may interes. Sinabi ni Abdel, Young Master, huwag na huwag mong sasabihin iyan. Basta okay ka lang, worth it lahat. Napabuntong hininga si Alex. Sa sandaling ito, isang kapritsyo ang sumalubong sa kanya. Isang anino na nag-transform mula sa paper doll ang nagmamadaling bumalik. Kumunot ang noo niya. Naabutan tayo ng mga tao mula sa Plenilon sect. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2116. Habang papaalis si Alex sa Starborn City, ginamit niya ang paper doll Curse of Three Realms at nag-iwan ng maliit na buntot doon. Ang lahat ay halos pagmamatsyag. Kung bumalik ang anino, malalaman niya ang nangyayari. Para naman sa pamilya Usoro, marami pa rin ang nakatakas. Sa ganitong mga numero, madali silang matuklasan. Ate, lolo, dalhin ninyo ang mga miyembro ng pamilya at agad na tumungo sa malalim na kagubatan. I'll draw the attention of the Plenilon sect, agad na sabi ni Alex. Si Abdel, gayunpaman, ngumiti ng mapait. Young Master, may isang bagay na hindi mo alam. Matatagpuan ang Starborn City sa pinakadulo ng Southern Peak. Sa loob pa ng kagubatan, naroon ang 100,000 milya Misty Swamp na naglalaman ng maraming demonyong hayop at lahat ng uri ng natural na lason. Sinasabi ng bulong-bulungan na sa loob ng 100,000 milya Misty Swamp ay ang orihinal na larangan ng digmaan ng sinaunang digmaan. Walang katapusang bilang ng kakaibang 8 diagram formation ang naiwan. Kapag nasa loob, ang isa ay nasa matinding panganib. Tama, tumanggo si Percival at idinagdag, napakasama ng lugar na iyon. Minsan, maraming mga super sect mula sa sinaunang banal na lupain ang humantong sa libu-libong mga disipulo sa 100,000 milya Misty Swamp. Sa huli, 2.5 tao lang ang nakalabas. Natigilan si Alex, paano magiging 2.5 tao? Ano ang ibig mong sabihin sa kalahating tao? Nabaliw ang kalahating tao na iyon at matagal nang nawala. Yung 2 pang tao na nakalabas. Balita ko namatay din sila sa huli, Percival said. Ano ang antas ng paglilinang ng pinakamalakas na tao sa super sect? Tanong ni Alex. Ang sabi-sabi na ang pinakamalakas na taong nabaliw ay nagmula sa sinaunang banal na lupain ng Pompeii. Noon nang pumasok siya sa Misty Swamp, isa na siyang immortal. Isang walang kamatayan. Tama iyan. Nagulat si Alex at may matinding pananabik. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng Crazy Crone. May mga immortal talaga. Nangangahulugan ito na sa mundong ito posibleng ang masira ang transmigrasyon, basagin ang kawalan at tahakin ang landas ng kawalang kamatayan. Ang dami niyang tanong sa isip niya. Gayunpaman, nalaman ng karamihan na ang malaking air carrier, ang gininto ang karwahe ng Plenilon sect, ay hinihila ng daan-daang lumilipad na demonyong hayop at lumipad patungo sa kanila.
Guro, lumilipad na ang karwahe ng Plenilon sect. Natuklasan na ba tayo? Sigaw ng isang alagad ng pamilya Osoro na may pinipigilang boses. Puno ng tensyon ang mukha niya. Na may malungkot na mukha, tumayo si Abdel sa ilalim ng napakalaking. Gayunpaman ang lilam ng kagubatan. Tumingin siya sa langit ng 2 beses at sinabi, si Yang Vi, ang Grand Elder ng Plenilon sect. May bulong-bulungan na ang taong ito ay may espesyal na talento sa pag-iisip at walang tunog na maaaring suriin ang paligid. So, dapat nahanap niya tayo sa pamamagitan niyan. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Isa-isang kinabahan ang mga tao sa pamilya Osoro. Nakita ni Alex na may ilang nakababatang lalaki at babae paminsan-minsan nakatingin sa kanya. Sa kabila ng hindi pagsasabi ng kahit ano ng malakas, mayroon silang ganoong klase ng sama ng loob sa kanilang mga mata na kitang-kita pa rin ni Alex. Gayunpaman, hindi inilagay ni Alex ang isyong ito sa kanyang puso. Naawa lang siya. Tiyak na hindi nilayo ni na Abdel at Frosty na galitin si Alex, ngunit ang iba sa pamilya Osoro, tulad ng mga sideline o iba pang nakababatang henerasyon, ay walang nararamdaman para kay Alex. Ngayon salamat sa kanya na nag-iisa at nagkaroon ng broken family ang mga Osoro. Ito ay lubos na naiintindihan na sila Alex. Siya ay napabuntong hininga. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang lumukso ng mabangis na tumalon mula sa tuktok ng gintong karwahe at sumugod sa kanila. Patayin. Pumunta ka at dali tumakbo sa silangan. Malakas na utos ni Abdel. Gayunpaman, isang grupo ng mga tao mula sa Plenilon sect ay lumitaw din mula sa silangan. Ang iilan na sumugod sa hilaga ay nakipag-ugnayan sa mga tao ng Plenilon sect. Pagkatapos sa isang kisap mata, ilang bangkay ang nahulog. Ito ay isang labanan ng ganap na magkakaibang mga antas. Till then.